Si Ana ay bagong lipat sa isang probinsya, kasama ang kanyang pamilya. Sa likod ng kanilang bahay ay may isang lumang bahay na abandonado at natatakpan ng damo. Matagal nang walang nakatira doon at sinasabi ng mga taga-baryo na may mumu o masamang espiritu na naninirahan sa loob. Palaging sinasabi ng kanyang lola, huwag kang lalapit sa bahay na yan. May masamang nilalang na nagtatago doon. Isang gabi, dahil sa matinding pagkabago, naisip ni Ana at ng kanyang kaibigang si Liza na puntahan ang lumang bahay upang sumilip. Kahit natatakot, ang kanilang kuryosidad ang nagdala sa kanila sa pintuan ng abandonadong bahay. Nang marating nila ito, ramdam agad nila ang kakaibang lamig ng hangin at ang paligid ay tahimik na tahimik. Pagbukas nila ng pinto, pumasok sila sa loob at agad nilang naamoy ang amoy ng alikabok at amoy. Sa loob ng bahay, may isang matandang aparador at may mga sirang kasangkapan. Habang naglalakad si Ana, napansin niyang parang may mga mata na nakatingin sa kanila mula sa gilid. Huwag masyadong lumalim, Ana, bulong ni Liza, nanginginig sa tako. Habang patuloy silang nag-inspeksyon, narinig nila ang mahihinang pag-iyak mula sa isang madilim na sulok ng baha. Tulong, tulong. Ang tunog ay parang boses ng bata. Ngunit may halo itong mabigat at malalim na tono na nagpataas ng balahibo nila. Sa kabila ng takot, sinundan ni Ana ang tunog. Habang papalapit sila, biglang nagsara ang pinto ng kuwarto sa kanilang likuran at naramdaman nila ang malamig na dampi ng hangin sa kanilang bato. Nang biglang tumingin si Liza sa salamin sa pader, nakita niya ang isang mumu, isang anino ng matandang lalaki na may mga malalim na mata, galit na nakatitig sa kanila. Sa takot, napasigaw si Liza at sabay silang tumakbo palabas ng bahay. Pagdating nila sa kanilang bahay, galit na galit ang lola ni Ana. Sabi ko na sa inyong huwag kayong lalapit doon. Ang mumuna, yan ay ang dating may-ari ng bahay. Sinasabing siya'y nawala ng misteryoso at ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa bahay para maghiganti. Mula noon, hindi na muling lumapit sina Ana at Liza sa lumang baha. Hindi na rin nila makalimutan ang anino at nakakatakot na mata ng mumu sa salamin. Palaging nararamdaman ni Ana na may nakamasid sa kanya mula sa bintana ng lumang bahay, na parang hinihintay lang ng mumu ang kanyang muling pagbalik.